Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin Leo ang message sa'yo ng baraha. Ito ay para sa New Moon opening, portal opening to in Sagittarius this 12/12, December 12 onward. So hindi lang ito ngayong 12/12 ba? Ito yung simula 12, December 12 onwards. Okay, Leo. I hope na makuha mo yung energy or kung ano man ang gustong sabihin sa'yo ng baraha. Okay, Leo. Okay. Leo, wow. Okay, Leo. Unahin natin tong shine, new moon in Leo. So, eto ay parang ano to, portal opening ng Leo. So, since you're a Leo sign, tapos sinasabi ng new beginnings in Leo, shine, ang sinasabi ng wala, posibleng ma-reclaim mo yung power mo. 'Di ba? Yung kung dati kung ano yung meron ka, pwedeng ibalik yan sa'yo, this 12/12 onwards ng ating universe. Be grateful if ever na yun ang ibigay sa'yo ngayon. If ever na yung success, ibalik sa'yo, yung victory success, or yung relationship, or kung ano man to na posibleng nawala sa'yo, pwedeng trabaho, nawalan ka ng trabaho, pwedeng magkaroon ka ulit ng trabaho. Be grateful. Okay? New Moon in Capricorn. Wow. Meron ditong kailangan kang panindigan. New Moon in the Capricorn in Sagittarius. Okay. Sagittarius is your sign. Earth signs, Capricorn. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na career to. So, kailangan mong panindigan kung ano itong gusto mo sa iyong financial, sa career. Kailangan mo ng confidence. Lakasan mo yung loob mo kung ano itong mga iniisip mo kasi ang dami-dami mong mga ideas tungkol sa career, sa kung paano ka makakapag-ipon, paano ka kikita ng pera, like yung mga freelancer or yung mga negosyante. Ang dami-dami yung bagong ideas kung ano yung ininegosyo nyo. Yung ibang empleyado, parang nakikita natin, medyo may iba na stagnant, pero sinasabi ng barahan na wag kang, yun nga, shine, diba? Hanapin mo kung saan yung maliwanag. Hanapin mo kung saan ka belong. Kasi kahit pilitin natin, like, pilitin natin kung saan tayo belong, pero kung hindi naman talaga para sa atin, walang mangyayari. Okay, 5 of Pentacles and 9 of Swords. So, yun. It's a confirmation card. Kasi, literal to, aminin mo, habang nanonood ka ngayon, Leo, comment down below. Ito yung situation mo eh, 'di ba? 5 of Pentacles, may problema ka sa pera. Kapos na kapos ka sa pera. And yung problema mo sa perang 'yan, 'di ba? It's either wala kang trabaho, wala kang source ng income, or may trabaho ka man pero hindi masyadong maganda yung trabaho mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng maganda, ng maayos. Parang namumroblema ka. Medyo nakakaramdam ng anxiety, ng depression, sleepless nights, irritable, sensitive, moody, parang ganun. So, comment down below. And isa lang yung rason kung bakit ka ganun, wala kang pera, or pwedeng natatakot ka na mawalan ka ng pera. Okay? So, pwedeng natatakot kang maubos yung savings mo. Comment sa comment section. Okay. So, meron tayo ditong High Priestess and Two of Pentacles na may mga hidden messages itong mga nangyayari sa buhay mo. If, for example, may mga financial needs ka, yung scarcity, yung problema mo sa pera, may mga posibleng hidden message ito para sa'yo. Kung makikita mo dito yung Two of Pentacles, paakyat ka eh, diba? So, ibig sabihin yan, sa dami-dami ng ideas na naandyan sa isip mo, kung paano kakikita ng perang malaki. Diba? Isipin mo, parang ang feeling mo dito, you're unfortunate. You're unfortunate na feeling mo wala ng blessings.
Pero alam mo yung ideas na andyan sa isip mo, yung ideas kung paano kakikita, blessing yan sa'yo eh. Kaya nga, be grateful eh. Kasi, yung feeling mo na down ka, na lugmok ka sa hirap, nagkakamali ka. Kasi, kung talagang lugmok ka sa hirap, or lugmok ka talaga, na naka-down ka talaga, ibig sabihin, kahit yung ideas kung paano ka magtagumpay, even yung ideas kung paano ka magnegosyo, or yung ways kung paano ka kikita, hindi mo yan maiisip eh. But if nagkapag-isip ka pa ng ganun, so ibig sabihin, you're not in that situation na lugmok talaga, 'di ba? So, Two of Pentacles, meron tayo ditong ideas. Pwedeng yun ang ibigay sa'yo ngayon. Pwedeng route, 'di ba? Reroute, 'di ba? Yung parang anong tawag dito sa detour, parang gano'n. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon para, like for example, papunta ka sa left na pwede kang pumunta muna sa right as detour para shortcut siguro, or para pansamantalang masettle mo yung mga obligations mo. So, etong Ten of Pentacles na to, sinasabi na, huwag mo siyang bibitawan na. Yung ideas, yung goals na mahawakan mo tong financial success, huwag mong bibitawan yan. Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng power eh. Yan yung magbibigay sa'yo ng motivation. Pag binitawan mo na yan, wala na. Stagnant ka. O, tingnan mo. May The World card dito, sinasabi na hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay talagang hindi para sa'yo. Kasi minsan, yun na nga, blessing in disguise, timing, right timing. And the World card, sinasabi na lahat ng nangyayari dito sa mundo ay may dahilan. May katapusan. Kaya nga may, may umaga, gabi. Diba? May umaga, gabi, umiikot yung panahon, may tag-init, tag-ulan. Diba? So, dito sinasabi ng barahan na the World card, huwag kang masyadong mag-alala. Ano man yung situation mo sa ngayon, calm. Kalmahin mo yung emosyon mo. Kalma lang. And pray. Kahit nasabihin mo na sobrang hirap na hirap ka sa pera, pray, be grateful, kasi itong success na to, itong victory, progress na yan, is on the way na siya. Yung pagbabago sa buhay mo, Six of Swords, yung change, yung relocation, on the way na siya. Five of Cups, sinasabi ng barahan na huwag kang manghinayang sa mga choices na ginawa mo from your past. Like for example, sinisisi mo yung sarili mo na sana hindi ko yun ginawa, sayang yung pera, hindi ako nag-invest, sana pumasok na lang ako dun sa company. Wag, hindi ganun. Kasi, kaya ito nangyayari sa'yo kasi gustong ipaalam sa'yo ng universe na sa buhay natin, wala tayong control. 'Di ba? Ang kaya lang natin kontrolin emosyon natin. But in terms ng mga pasikot-sikot dito sa mundo, sila pa rin ang may control. Divine, Panginoon, Universe. And Five of Cups, parang may Leo ditong nag-iisip siya. Gabi-gabi siya nag-iisip. Hindi siya makatulog. Pwedeng nakakatulog, konti lang. Pero yung iba, pumapayat na. Parang gano'n. And sinasabi ng baraha sa'yo na wag mong panghinayangan, wag kang manghinayang sa mga nawala sa'yo. Wag kang mag-regrets doon sa mga bagay-bagay na hindi mo pa nga ginagawa. Kasi itong Six of Swords na ito, hindi lang ikaw ang may kagustuhan sa ngayon. Lahat ng tao ngayon gusto nilang magbago yung situation nila, makaalis sa situation na stagnant. And itong Chariot na to, sinasabi ng baraha na huwag tayong magmadali. Kung sasabihin mo na ako, nasa 50 plus na ako, 60 plus na ako, kailangan ko magmadali. Alam niyo ba na may mga tao na kahit 60 na, 50, biglang bumubulusok yung swerte. Kasi right timing yun eh. Wala tayong control dito eh, sa orasan, sa palak ng universe. So, go with the flow, diba? Gawin mo kung ano yung nararapat, and wag mong bibitawan yung pangarap mo. Panghawakan mo siya, and be gentle with yourself. Okay? Wag mong masyadong sisihin yung sarili mo, wag mong masyadong saktan yung sarili mo dahil hindi mo nakuha yung success. Okay guys, thank you for watching. Bye!